Please stand. At tayo manalangin. Let's pray. Dearest Lord, thank you so much for this wonderful day. Thank you so much for God for gathering us, men of Little Baguio and Big churches and visitors. May you give us, Father God, knowledge and understanding as we ponder upon your word. May your Holy Spirit work upon us, Lord. Work in our midst. So Lord, we trust everything to you and may you be glorified and magnified in our midst. In Jesus' name, our loving Lord, we pray. Amen. Amen. Be seated. Ang isay na aking kapamahagi ay patungkol kay Caleb. I titled this message, Caliber Man of the Church. Kaya natin mga di calibre ngayon, mga men of the church. So mga ladies, no problem. Yeah? Pahal na rin sila. Para sa atin dito mga kalalakihan, gampanan din natin ang tungkulin as men of the church with caliber. So, as spiritual caliber leaders of the church, a caliber leader is a person of godly character, of course, because we are calibers of the Lord, godly character, unwavering faith, proven integrity, just like Job, an enduring commitment, who faithfully leads others to follow God. Yeah? Kaya, all of us are leaders of our families. And kung sabihin mo na wala kang follower, kung meron kang pamilya, nandyan din ang misis mo. Di ba? Siya ang number one na follower mo. Hindi ka ang follower ni misis. You must be a leader. And kung aangal siya, isubong mo lang kay Lord. Pagpunta ko doon sa Illinois, may nandito si Pastor Gilmore, na kasama ko rin ang pastor noon sa Pico Fundamental Baptist Church. At sabi niya, the break nila, nagkwentuhan sila. Ang kwento daw ng mga Amerikano, nakatrabaho niya, ay patungkol sa kanilang mga di-calibrate baril. Yun ang kanilang mga kwento, kung paano ka-powerful, effective. Yeah. At sa atin, ang hinahanap ng Panginoon sa mga churches ay hindi baril, hindi calibre ng mga men of the church. Kaya ang mga babae na nagsusuli dahil nasaan ang mga lalaki? Nawala ng kanilang pagkakalibre. You need to be calibrated. So, yun ang hinahanap ng Panginoon ngayon sa mga churches where are the men. Kaya, Caleb is a Hebrew name, traditionally understood as dog. Yun lang naman ang ibig sabihin ng pangalan na Caleb. Caleb means dog. Pero hindi as Caleb. Caleb. Devoted to God. May isang aso doon sa Japan. Ang pangalan ay Hachiko. Diba? Nang aso ito na binulot ng kanyang amo ng tutak pa ito. Tapos sinalagaan, lumaki ito. Nagkaroon sila ng magandang banding. Lumaki yung aso. Tapos every time na pupunta ang kanyang amo doon sa trabaho, ay natin niya doon sa may rail station. Diba? At may isang panahon, hindi na bumalik ang kanyang amo, namatay na pala. Tapos yung aso ay pabalik-balik doon sa istasyon ng tren na para sunduin ang kanyang amo pero hindi dumarating. Yung pala ay patay na. Ang mga tao doon ay pinapauwi yung aso pero ayaw ko. Winter time, nandun pa rin. Tapos binubusan pa ng tubig para pawiin pero nandun pa rin yung aso. For about 10 years, hanggang namatay yung aso, siya pabalik-balik doon sa train station. Naging inspiring yung nakwento. Hindi lang sa mga Hapones, pero sa mga nakakalam ng kwento na yun. At naging example para sa akin. Kanila patungkol sa true loyalty. Diba? Pero din sa atin, sa ating paglilingkod sa Panginoon,
he have that loyalty to God just like Caleb. Kaya si Caleb ay nalagpasan pa niya itong faithfulness ng asong ito. Of course, di ba? Kasi tao siya. He is a believer of God and he is enabled by God. Kaya si Caleb ay hindi siya yung hero dito, kundi ang Panginoon. Because God is the one who enabled Caleb. As Caleb, he was just submissive to the Lord and God used him mightily. So, unang punto sa ating text, in Joshua chapter 14, from verse 6 up to verse 15. Sabi niya sa verse 6 up to verse 9, is about, he was committed to God. Caleb was committed, of course, to that. Acronym of Caleb. Kaya una, letter C, committed. Meaning to say, committed to God. Then the people of Judah came to Joshua at Gilgal, and Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God, in Kadesh Barnea, concerning you and me?" Verse 7, "I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again as it was in my heart." Verse 8, "But my brothers who went up with me made the heart of the people melt. Yet I wholly followed the Lord, my God." 9, "And Moses swore on that day, saying, Surely the land on which your foot has trodden shall be an inheritance for you and your children forever, because you have wholly followed the Lord, my God." So, makita natin dyan that Caleb wholly or fully followed God. Yeah? Ang entrance ng Promised Land, una doon sa Kadesh Barnea. Parang 10 araw lang nakaraan mula sa Mount Sinai patungo sa Kadesh Barnea. Nagpadala sila ng spies para tingnan yung lugar, Promised Land na kanilang pupuntahan. Kung totoo yung sinabi ng Panginoon na doon, it is flowing with milk and honey. Kaya among the tribes, 12 tribes, nagpadala sila ng kanilang mga leaders, representative nila. And dalawa doon, si Caleb at si Joshua. Pagpunta nila doon, nakita nila it is really flowing with milk and honey. Ibig sabihin, it is very fertile land. Yeah? At ang ebidensya nga, yung isang tangkay lang na ubas ay hindi kayang buhatin ng isang tao, kundi 2 tao bubuhat noon. So grabe, no? And then, meron sila nakitang mga giants doon, the family of Anak. Kaya pag report nila, ay yung report ng 10 ay fake news. Yeah? Fake news. Dahil nagbigay ng pagkatakot ng mga tao. Pero si Caleb at si Joshua, sabi nila, by God's help, yeah? They are just like bread to us. So, they have crossed the Red Sea, na-witnessan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Eh yung malang higante ng mga tao, natatakot na sila. So, nung nag-report sila, ang mga tao gusto pa nila na batuhin. Patayin si Caleb at si Joshua dahil sa kanilang katakutan. And because of that, they have not took the opportunity to enter the promised land through Kadesh Barnea. Sila ay naglibot-libot doon sa wilderness for 40 years. Diba? Sayang naman yung panahon. Ang 10 days lang, naging 40 years na dahil sa kanilang pagkatakot. So, ang ating buhay, kung tayo ay hindi committed sa Panginoon, makitid ang ating pananampalataya sa Panginoon, we will never please God and will never witness the power and miracle of God. In Hebrews chapter 11, the heroes of faith, it says there in verse 6, without faith it is impossible to please God. But if you please God, He will show His power and use you mightily, just like Caleb and Joshua. Kaya, sa Numbers chapter 14, verse 24, yan din makita natin dyan, that Caleb followed me fully, sabi ng Panginoon. It is complete obedience, not selective obedience, not half-hearted love sa Panginoon, not seasonal commitment. Caleb followed God.
in private life, in decision, in trials, in delayed promises, because 45 years na ang lumipas. Yeah? Bago sila nakapasok na sa promised land, ang dinaanan nila doon na sa Jordan River. They crossed Jordan River. Naulit yung milagro doon sa crossing the Red Sea, doon sa crossing of Jordan River. Diba? Inutos ng Panginoon kay Joshua, mauna ang mga pari. Carrying the Ark of the Covenant, pag-abak nila doon sa tubig, doon sa ilog ng Jordan. Diba? And then, yung tubig ay nabiyak. At nakapaglakad sila in dry ground. So, because of their obedience, ngayon, sa panguna ni Joshua, ay sila ay nakatawid doon sa Jordan River. At ngayon nakapasok na sila doon, Caleb sabi niya, give me my inheritance as God has promised. Noong kapanahonan pa ni Moses, the man of God, sabi niya gano'n. 45 years na ang lumipas. And then, ibinigay sa kanya ni Joshua. You see? So, it's not as seasonal, that was not seasonal commitment. Dahil sa kahirapan, yung persecutions, nagpatuloy pa rin siya, hindi siya nag-backslide for 45 years. Sa ating minsan, hindi lang nasagot ang ating mga panalangin. Tayo na nagre-reklamo, di ba? Kung ano ang ating mga pinapanalangin, baka hindi mo pa needs yan. That those are your wants. And God promised. Sabi na ni Apostle Paul in Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. As the church of Philippi is supporting the ministry, mission, partnering with Apostle Paul. So huwag kang mag-claim ng bigyan ng Panginoon ng iyong mga pangailangan kung hindi ka rin supportive sa mission ng Panginoon patungkol sa kaligtasan ng mga katauhan. You see? Ang sinabihan ni Apostle Paul ay yung mga faithful supporters of the ministry. Yun ang sinabi niya doon that God will supply all your needs according to His riches and glory. Kaya minsan tayo rin nakukulang, di ba? Dahil din sa ating hindi pagiging supportive sa gawain ng Panginoon. So, this kind of commitment reflects more than biblical picture of marriage. More than biblical picture of marriage. This is true. Ang ating partnership sana sa Panginoon is like partnership of husband and wife. Yes, in Ephesians chapter 5 verse 25, husband, love your wives as Christ also loved the church and give Himself for it. Di ba? At ganun din sana ang ating partnership with the Lord spiritually. Pero it is more than that. Sabi niya sa Mark chapter 12 verse 30 to 31, and thou shalt love the Lord with all your heart, soul, mind, strength. Take to this, love your neighbor as yourself. Saan na si wife doon? Your first neighbor is your wife. Yeah? Kaya mas mataas ng ating pagmamahal sa Panginoon kaysa ating mga asawa. Yes. At ganoon ang commitment ni Caleb sa Panginoon. Hindi na-mention ang asawa ni Caleb dito. Dahil hindi siya nagre-reklamo. Walang problema sa kanilang mga asawa. Remember Job, na-mention ang kanyang misis dahil ginamit siya ni Satanas. Kaya nabanggit siya. Pero si Mrs. Caleb, hindi nabanggit dito kasi walang problema. Yeah. So, kaya sabi niya dyan, love the Lord with all your heart, soul, mind, strength. Second to this, love your neighbor as yourself. Your first neighbor is your wife. Bakit? Siya ang palaging kaunan mo. Di ba? Katabi mo sa pagtulog. Palaging kasama mo. So, love your wife. Second lang sa Panginoon. Ganon ang commitment ni Caleb sa Panginoon. Hindi nagreklamo ang kanyang asawa. Hindi siya nagreklamo na siya lang number 2 kasi ang Panginoon ang number 1. And then, he has that intimacy with God. His closeness with God. Kaya sa habang panahon, for 45 years, hindi siya nag-backslide. Meaning to say that he maintained his close relationship with God. That is intimacy with God. Yun siya rin ang ating pangailangan. That personal devotion natin sa Panginoon. Yeah? Kung minsan, dahil nandiyan si Mrs. and palaging on the go, active, di ba? Palaging nagre-remind sa atin, parang siya na ang ating Holy Spirit. Hindi na tayo
nag-personal prayer time, nag-devotion, dahil nandiyan si Mrs. Of course. Si Mrs. ay design ng Panginoon to be your helpmate para tulungan ka. Salamat sa Panginoon. But it is blasphemy that you will exchange God with your spouse. God, baka kunin pa siya nilo. So, in Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Alam ng Panginoon ang trabaho, mga serbisyo ng mga church sa Ephesus. I know your works, sabi niya. Things you have done in my name, sabi ni Lord Jesus Christ sa kanila. But in verse 4 it says, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left your first love. In verse 5, the remedy, remember therefore from whence thou art fallen, to remember, and repent, and do the first work, that is to repeat the first work. Or else I will come unto thee quickly, and I will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Ano ibig sabihin? Tanggalin ang ating kaligtasan? Hindi. You will not be effective in the ministry. Marami nga silang mga gawain. Pero, ang success ay nasa Panginoon pa rin. Hindi pa rin tinatanggal ng Panginoon, winarningan sila. Yeah? Kaya marami silang mga gawain, marami silang mga accomplishments, pero walang pagpamahal sa Panginoon. Parang mechanical na lang ang mga yun. And it is maybe, siguro it is for their own name. Parang nagiging idolatry na, di ba? Kaya winarningan sila ng Panginoon. Kung magpatuloy pa sila na hindi nila mahalin ang Panginoon, unang-una ay tanggalin ng Panginoon ang kanyang empowerment sa kanilang gawain para sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Sabi niya, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left the first love. Sino ba ang first love doon? First, ibig sabihin niyan ay yung pinakamataas. Yes. That's why it says, love the Lord with all your heart, soul, mind, strength. Second to this lang, love your neighbor as you love yourself. Diba? Kaya siyang ating first love because of His preeminence. Siya ang pinakamataas sa ating buhay at siya ang ating sinasamba. Kaya minsan na lang, tayo pumupunta, ginagawa nating ministry. Parang wala na yung feelings natin. Remember, God is a person. Diba? He has feelings. Nasasaktan din ang Panginoon pag hindi natin siya pinapansin. Because we are created in God's image. Yes. God is a person. He has intellect, emotion, and will. So, sana ay bigyan din natin ng halaga yan. So God is looking for worshipers that worship Him in spirit and truth. That is found in John chapter 4, verse 23 and 24. Yeah. He's looking for true worshipers. Anong worshipers among them? Those who love Him fully, na siya ang number one sa kanilang buhay. Even in services, sa ating mga gawain, God will not reward those works without love for Him. Ang binibigyan lang ng Panginoon ng gantimpala ay mga servisyo na may pagmamahal sa Kanya. So, more than biblical picture of marriage and then intimacy with God. Yes, kagaya ni Job, in Job 42 verse 5, sabi ni Job, after God spoke, si Job ay nagsalita. Sabi niya, I have heard thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. Yun pala ang isang hangarin ng Panginoon kay Job. Noon, parang napapakinggan lang ni Job ang Panginoon. Pagkatapos ng nangyari mga yun, ay inatake siya ni Satanas. Ginamit pa ni Satanas ang kanyang asawa. Ginamit pa ni Satanas ang kanyang mga matalik na mga kaibigan para siya husgahan. Di ba? Pero si Job pa rin natili sa kanyang loyalty sa Panginoon. Pero Job cursed the day he was born. Mas ginusto niya na sana hindi na lang ako napanganak. Sabi niya gano'n. Kahit siya man ay hindi tinalikuran ng Panginoon. Sabi pa niya, if I'm right, I shall come forth as gold. Though he will kill me, yet I will trust in him. Sabi pa niya gano'n. But he cursed the day he was born. Parang nagsisi siya, hindi na lang siya napanganak.
Nagsalita ng Panginoon at natabimi si Job. Diba? Hindi siya nakapagsalita. At ngayon, nagsalita na si Job sa Job chapter 42, I have heard thee of thy hearing by the ear, but now my eyes see thee. So mas klaro na ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Ang kanyang relasyon na sa Panginoon, it becomes more intimate. Pwede sinabihan siya ng Panginoon, pray for your accusers, ang mga kaibigan mo na nag-accuse sa iyo. Diba? At pinalangin sila. And then, after that, God blessed him. Double. Siya yung maman. Uli. Double pa. Maraming mga regalo na ibinigay sa kanya. Diba? And then, of course, nanganak uli ang kanyang misis. By the power of God. Complete blessing pa yun dahil mga 7 mga lalaki. Diba? At 3 mga babae. Ang complete blessing noon, sabi nila, at greeting ng mga Hudiyo, sana ikaw ay mga anak ng 7 ng mga lalaki. That is complete blessing para sa kanila. Kaya Job may bonus pa kasi mayroon pang 3 mga babae. At pinakamaganda sa kanilang mga lugar. Dahil sa kayamanan ni Job, binigyan pa niya ng mana ang kanyang mga anak ng mga babae. Kasi noon ang mga anak ng mga babae, hindi nila binibigyan ng kanilang mana. Dahil sila ay pagpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. So, they are not counted as covenant people ang mga babae. Pero dahil sa kanyang sobrang kayamanan, binigyan pa niya ng manang kanyang mga anak. And then, nagtubli pa ang kanyang edad. Sabi nila siguro by the time si Job ay 70 years old, nung siya inatake ni Satanas. He died at the age of 140. So, bakit pa ang kanyang edad? Nagtubli because of his loyalty and faithfulness to God. Dahil hindi siya tumalikod sa Panginoon kahit siya ay inatake ni Satanas. Biruin mo yun. Nawala lahat ang kanyang mga ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga kayamanan. Namatay lahat ang kanyang mga anak, buti siya pa sa anak kung si misis niya para palitan. Pero, hindi pinatay ni Satanas dahil gagamitin niya. And then, pati pa siya, inatake ni Satanas. Sabi ng Panginoon, huwag mo lang patayin. So God is still in control. Diba? Because God has a purpose. And then sabi ng Mrs. Job, sabi niya, curse God, be done. Sabi pa gano'n, pero si Job sabi niya, para kang nagsasalita na lupo-lupo na babae. Sabi niya gano'n. Hindi ba tayo makatanggap ng kahirapan sa Panginoon? Hindi ba tayo makatanggap ng biyaya sa Panginoon? Hindi ba tayo makatanggap ng biyaya sa Panginoon? Hindi rin tayo makatanggap ng kahirapan sa Panginoon. At si Job sabi niya, hindi siya nakagawa ng kasalanan dahil pati man lang sa kanyang pananalita. You see? And he remained loyal to God. Kahit pa sa pag-akusa ng kanyang mga kaibigan sa kanyang people, repent, sabi ng gano'n. Pwede na meron kang nagawang kasalanan. Kaya yan ang nangyari sa iyong buhay, sabi nila gano'n, di ba? Pero todo depende naman si Job dahil totoo nga naman na wala siyang nagawang mga kasalanan. Sabi pa niya, I made covenant with my eyes not to look lustfully to a virgin. Sabi niya gano'n. Di ba, sabi ng salita ng Panginoon, ikaw lalaki, si Lord Jesus Christ pa nagsabi mo. Ikaw lalaki, nakakita ka ng magandang babae, tapos sa iyong imaginasyon, meron nang nangyaring rape dyan. You have committed the adultery in your heart. Kung ikaw, ang iyong kapatid ay you hate your brother, you committed murder in your heart. Kaya si Job, sabi niya, wala pa noon ang Panginoong Jesucristo sa kanyang sabi niyan, si Job na na-practice na niyan. Nasa kanyang mga slaves, hindi not take advantage of them. Di ba? Binibigyan niya ang tamang sweldo sa tamang panahon, tinutulungan pa sila kung mayroon sila mga kahirapan, kabigatan. So ganoon ang buhay ni Job. Ang Panginoon mismo nagsabi, upright escheweth evil. Nilalaya ng kasalanan. So, because of that he has that intimacy with God, pero gusto pa ng Panginoon that it will be more closer relationship, intimate relationship with God. At ang pagkilala pa sa Panginoon ay isang napakalalim pa na pagkilala sa Panginoon. And God blessed him double. Ganun pala ang formula kung gusto mo na ikaw ay pagpalay ng Panginoon ng duble. Yeah? Kagaya nito.
loyalty and love to Him, your intimacy with Him. Sabi ko rin sa Panginoon sa aking panalangin ko, sana naman, ilang taon lang naman ako mabuhay sa mundo ito. Bakit? Ito pa rin, pwede ba na bigyan mo rin ako ng fortune. Dahil sa langit na, talagang maganda na dyan, Lord. Hindi na kailangan ng mga ito. Pero bakit? Kahit man lang dito, masubukan mo lang magkaroon ng fortune. Yeah. So, fortunately lang, wala. So, maganda lang. 45 years. Wait for 45 years. By the time I'm already 55, so okay, 95. Baka meron pa akong drive. Hindi na ako mag-drive. Yeah? So kahit hindi binigay ng Panginoon ang iyong hinihiling, sa tamang panahon at hindi pa niya binigay because He has a perfect plan for us. Di ba? Ganun ka kaloyal sa Panginoon at ganun ka katapat sa Panginoon, He will bless you double. Just like Caleb. Makita natin mamaya na si Caleb ay pinagpala ng Panginoon. Just like Job. So, that is his commitment to God. He was committed to God. Of course, if you are committed to God, you are also committed to your relationships. And pangalawa, abiding. Abiding in God's word and promise. Siya ay nag-abide. Yeah? Abiding law citizen. Ganon din ang ating gobyerno sa Pilipinas. Gusto nila ang mga citizen ng Pilipinas. Law-abiding sila. So, nandun naman sa salita ng Panginoon in Romans chapter 13 that we are going to support the government. Pero, ang mga iba, gusto nila maglaban-laban sila. Sige, buksing. Yeah. Pagbuksing ng BTS at mga buksing. Sa Facebook, gusto nila magbuksing sila doon. Ay, hindi yan magandang espiritu. What we have learned in doon, practicing na rin. Sabi niya, kung hindi ka na makatiis, mag-abroad ka na lang. Lumayas ka sa Pilipinas. Yun ay tinuro sa amin. Example nila ay ang mga Israelites. Di ba? Hindi sila inutusan ng Panginoon. Hindi niya inutusan si Moses para ang mga Israelites ay mag-rebuilding sa mga Egyptians where they were in bondage at pinapahirapan sila. Ang ginawa ng Panginoon that He is going to rescue them and bring them to the promised land na mas maganda kaysa Egypt. Ganon ang magandang espiritu. Di ba? Kaya naniniwala ko ganon din dito sa ganito rin dito sa inyong church sa Luapan Baptist Church. Napansin ko ang may monoblocks ba kayo? Pero walang tatak na pangalan ng politician. Kasi kung may tatak yan, yung mga miyembro ay hindi magandang pagkirindaw ng mga iba. Diba? Diba ko sa inyo, kung ang manok-manok mo, hindi yun ang nasa simbahan. Kasi gusto mo iba, minamanok-manok yung mga tapos pag sa bumimila. Diba? But the word of God says, we are going to be true to God and to the government. We are to pray for the government. Kahit ano nangyayari, we are going to pray for them. Kasi minsan, at ang isa pa, in promise yan o. Isa lang naman ang ating binabantayan dyan ang Israel. Sinusuportahan natin ang Israel. Di ba? Ganun din lang naman yan. At kung sino ang kaalyado ng Israel, sinusuportahan natin. God will bless those who will bless you, sabi ng Panginoon kay Abraham. And we are spiritually Jews. Di ba? Sino ba ang kaalyado mo? Siyempre, yung kaalyado ng Panginoon. And we're praying for Israel to be saved. In Romans chapter 10 verse 1, sabi na Apostle Paul, it is my prayer that Israel will be saved. So, praise God at tayo naligtas, pero hindi natin kaligtaan na nanggaling sa mga Hudyo ang tagapagligtas. So, we want to pray for them and thank God for the blessing that He has promised to Abraham. That to those who will support Abraham, God will bless. So abiding in God's word and promise, it says in verse 10, and now, behold, the Lord has kept me alive, as said, these 45 years,
ever since the Lord spake his word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now I am this day 85 years old. You see? He is already 85 years old. He abides in God's word. Pinagkatiwala ng salita ng Panginoon. He trusted God's promise. Di ba? He believed that God's promise would fulfill. God will fulfill His promise even after 45 years. He did not doubt God's faithfulness. Kaya hindi pa kinukuha ni Lord si Caleb dahil meron nga promesa ang Panginoon para sa kanya. Just like priest Simon, di ba? Nang kanyang hangarin at nasabi ng Banal Espiritu sa kanya, hindi ka matay, hindi kita pakukunin. Hindi mo nakita yung tagapagligtas. You see? Doon nga, dinidikit niya si Jesus Christ and He showed the Savior. Diba? Kaya kung may plano pa ang Panginoon sa iyong buhay, kahit gaano ka nakatanda, hindi ka pa rin mamatay. Hindi mo sabihin na ikaw na ay pinalimutan ng kamatayan. You have purpose. Yes, God has a plan for your life. Kaya hindi ka pa namamatay. Na meron ka namang sakit. Kasi tao ka eh. Na you are still in your mortal body. At in Numbers 14, verse 24, God promised Caleb he would enter the land. In Joshua chapter 14, verse 10, dito sa ating text, Caleb testified that God had fulfilled that promise. Kaya nabot niya ang kanyang edad 85 bago natupad ito. And not only 85, because when he conquered the land, Hebron, mga lugar ng mga higante, nung nakamper na niya yung lugar na yun, ay namuhay pa siya ng mahaba. So, hindi lang nabanggit dito kung ilang pang taon na nabuhay si Caleb. Diba? So, he trusted God's promise. Sa atin din, how can we trust God's promise? By being prayerful. Hindi nabanggit dito na si Caleb manalangin siya. He was prayerful. Pero makita natin yan. Yes, he has. What will sustain us to claim God's promises? Through prayer, di ba? Kausapin mo ang Panginoon. Worship Him. Pray. Sabi nga nila, the highest form of worship is prayer. Kasi hindi ka dinidiktahan. Lahat tayo bubo, lahat tayo tumayo, lahat tayo ay kakanta, lahat tayo magbigay. So, wala. Bahala ka na dyan kung paano ka manalangin. Open your heart. Ganon din si David eh. Diba? Meron pang paimot-imot pa, paluha-luha, payak-yak pa. Yes! And that is honest emotion para kay David. So, ganyan ka-comforting ang Psalm. So we need to be prayerful. Just like Caleb, that was sustained for 45 years na hindi siya nag-backslide. We believe that he was prayerful. Yes. And he remembered God's word. And verse 10b says, even since the Lord spake his word unto Moses, while the children of Israel wander in the wilderness, and now lo, I am this day 85 years old. 1 score is 20, 4 score 4, what's that? Yeah. 4 score in 5 years, that is 45, na-preserve siya ng 80. Yes. He was 85. 1 square is 20 times 4, 8, and 5. You see. So Caleb did not forget what God has spoken through Moses. But hindi niya nalimutan because he keep on meditating on God's promises. God, he took it with face value. Kung ano nasabi ng Panginoon sa kanya, yun na yun. Hindi pa dinibati. Wala siyang if or what condition. Magbigay ka ng sign, Lord. Hindi niya sinabing gano'n. He went to face it. Yeah? Para sa atin din, para hindi natin malimutan ang salita ng Panginoon, we have to memorize it. Yeah? Para hindi mo malimutan, i-memorize mo. Kailangan na palagi mong binabasa. Sabi niya sa Romans chapter 10, verse 4, faith comes by hearing and hearing by the word of God. You see? So keep on reading, studying, meditating, memorizing God's word. Kahit may ikaw matanda na. Lilang-lalo na tayo na hindi pa ganun katanda. So, by that,
learn on how to use the Word of God. In-apply niya ang salita ng Panginoon, promises of God, in-apply niya sa kanyang buhay. Pati rin sa ating pakipaglaban sa mga demonyo. Nasubukan na ninyo makipaglaban sa mga demonyo. Hindi naman natin nakikita ang mga demonyo, di ba? Pero sabi niya, there's a spiritual battle going on. Hindi mo lang napapansin. Pero mayroon. It says in Ephesians chapter 6, verse 10 up to verse 18, put on the whole armor of God, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the powers of this darkness. Sabi niya gano'n, di ba? Alam mo, meron. Put on the belt of truth, the shoes of the gospel, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray with all manners and kinds of prayer, that you'll be able to stand against the enemy. So kailangan natin to be prayerful and by reading and applying the Word of God in our lives. We will learn how to wield the Word of God na makipagdigma sa kaaway. Siguro, paano ba yan? What is the picture of paglaban sa Panginoon? Kaya nang nagsusunod. Sa Bible School, tinuruan tayo para magsunglit. Hanggat maaari, dalawa bang kamay ang gamitin. Ganon. Parang hindi na paralyzed na ganon lang. No. Ganon din pagkipagdigma sa spiritual. Para kang nakikipagdigma spiritually. Just look at the soul leader and then magbit na ganon. Di ba? Yung mga Bible pa, meron silang punto. So, gano'n ang itsura ng parang paglaban sa demonyo, parang nagsusuling, using his hands, and even good hands. Diba? Gano'n yun. So, we need to know how to use and build our sword. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya mga iba, bilib na bilib sila sa mga GW. Ang galing-galing nila, sabi lang gano'n. Tayo ang mas magaling dahil alam natin katotohanan patungkol sa kaligtasan, ang ating patutunguhan. Sila lang, doon lang 6 feet under the ground. Yun ang kanilang impyerno. Hindi pa sila nakakasigurado na may langit. Yun ba ang magaling? Di ba? You see? Sa atin, hindi natin maabot ang karunungan ng Panginoon. In description of new heaven and new earth, parang hindi pa natin, mag-grasp lahat. Di ba? Because of the beauty of heaven. Sabi na Revelation chapter 21 verse 1, all things will be new. And then Revelation 21 verse 4, no more death, no more crying, no more pain, no more sorrow, for the former things are past. Kaya sabi nga Apostle Paul in 2 Corinthians 5:8, I would rather be absent from the body to be present with the Lord. Sabi niya gano'n. Dahil nakapunta na siya doon. Diba? Sa 2 Corinthians chapter 12. Diba? Kaya para hindi siya magpayabang, pinatulutan ng Panginoon, atakin siya ni Satanas. And he was given the throne of the flesh. Siya nagreklamo si Paul. He besought the Lord Jesus Christ 3 times. But the Lord did not answer his prayer, yes. Ay sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For when you are weak, then you are strong. Sabi niya gano'n. Kaya pala sa ating mga kabigatan na pinaparamdam ng Panginoon, sa ating mga trials sa buhay, God has a purpose. And by that, we can experience the power of God. Kaya, so, sabi nila, karamihan ng mga ginagamit ng mga Panginoon ay maraming sakit. Totoo yan. Sakit sa bulsa. At iba pang mga sakit. So, in Psalms 119 verse 11, Psalms 119 verse 11, thy word I have hid in my heart, that I might not sin against thee. May tinatawag na remora. Ang mga remora ay may pangkikit sa kanilang ulo. Parang natakyasan ang kanilang mga ulo. Noong umpisa naman kami sa Taiwan, marami kami mga nahuli ng mga pating, shark. May mga nakakabit ng mga remora doon. Mga remora na yun ay isda rin ang mga yun. Tapos yung pag may nakain ng lalaking isda, kagaya ng pating, yung mga sobra-sobra sa kanilang pagluya na ulo. Tapos yun ang
hindi sila, parang nakakapit sila doon sa malalaking isda. Diba? Parang ganoon din ang itsura ni Caleb. Of course, si Caleb he is dependent upon God in his strength. He was so close to God. But he loved God. Hindi lang parang parasite ang nakakapit doon. Di ba ang parasite? Bulati. Nagdadali sa tiyan. Tapos, hinahati yung vitamina para sa tao. Hinahati yung bulati na yun para sa iyo. Pero si Caleb sa kanyang pagiging malapit sa Panginoon, being abiding in the Lord. Minamahal niya ang Panginoon. Hindi lang yung give me, Lord, give me. Hingi-hingi ng gano'n lang. Hindi. He worships God. Kaya sabi niya sa John chapter 15, verse 45. John chapter 15, verse 45, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. You see? Hindi lang bear fruit, bear much fruit. For apart from the Lord Jesus Christ, you can do nothing. Pero naman nagagawang mga kagaya ng Church ng Efeso sa Revelation chapter 2. Marami silang mga accomplishments. Ano kaya hinahanap ng Panginoon doon? You cannot do anything. You can do nothing, sabi ng Panginoon. Na may pagmamahal sa akin if you are not abiding in me. Abiding means to be pliable, to be submissive to the Lord. Di ba? Salamat naman sa mga asawa ng mga pastor na gusto nila na mag-aral ang kanilang mga asawa. Ako na lang ang maghugas ng pinggan. Para lang mag-istari ka. Salamat naman. Pero hindi naman natin sila abusuin, di ba? Para hindi sila mamatay kaagad. Kawawa naman sila. Ay, kawawa ka pala na maiwan. Kasi siya na magpalangit. So, we abide in Christ out of faith, love, and obedience sa Kanya. Yes. Sabi pa ng salita ng Panginoon sa Psalms chapter 92, they will bear fruit in old age. Ano sabihin? Ibig sabihin nun, pwede pa pala ang mga lalaki, pwede pala magka-anak. Pag bata pa ang asawa, pwede pa magka-anak ang kanyang asawa kahit siya na ay matanda. Ganun ba? So this is general yan para sa mga babae at lalaki. That is spiritual. Kahit matanda ka na, kagaya ni Caleb, you are 85 years old. You can still bear fruit in the ministry. Kaya hindi yung ikaw yung nagtatampo. Diba? Kasi kung matanda ka na, hindi ka pinapansin, hindi ka magtatampo. No. Gamitin mo ang iyong mga buhok. Kung walang buhok, gamitin mo rin ang iyong pagkakalbo. Kasi, sabi niya sa salita ng Panginoon, ang mga puting buhok, nagpapakita yan ng wisdom. Kung wala ka ng buhok, mas lalo pa yan. Yeah? Use it. Use your testimonies to encourage young people. Diba? Bakit? Na-experience mo ang mga karanasan ko? Diba? Marami kang mga makwento sa kanila. Kaya lumabas ka. Ikaw ang magbisita kung hindi ka na binibisita. Diba? Ikaw mag-encourage sa kanila. You have the authority to speak because of your experiences. Lalo-lalo if you are faithful in the ministry, nung ikaw ay malakas pa. Yeah? Use your power. Release your power. Release your blessing para sa mga kabataan. So, hindi lang yung God are those days. Yeah? Kami po. Gano'n lang ang mga kwento. Kapano na ng mga hapon, patay na sila. Siguro may natitira lang na ilan lang sila. Pero gano'n para sa atin. So, you can still be effective in the ministry just like Caleb. And pangatlo, leader by example. In verse 11, as yet I am as strong this day, as on the day that Moses set me, just as my strength was then.
So now is my strength for war, both for going out and for coming in. Ang going out and coming in ay nagamit yan sa mga leaders. Sa Numbers chapter 13 verse 2. Numbers chapter 13 verse 2. Send thou men that they may search the land of Canaan. Of every tribe of their fathers shall we send a man, everyone a ruler among them. Sabi niya ganon kay Moses, di ba? Kaya leader din si Caleb. Leader siya of the tribe of Judah. Kasi tribe of Judah si Caleb. So the Hebrew word translated ruler is nasi, meaning prince, chief, leader, or tribal ruler. This indicates that Caleb was already one of Judah's recognized leaders before the wilderness rebellion. You see, kaya talagang leader siya. By example, he stayed ready. He stayed ready. Matanda na siya. Ay, yung mga kabataan na lang. Yeah. Ay, wala na, hindi ko na maklaim ang aking mana dahil matanda na. Pero hindi. Hanggat hindi pa naibibigay sa kanya, siya pa rin ay matatawag. Hinihintay niya ang promesa ng Panginoon sa kanya. He stayed ready. Caleb was 85 years old. Yet he declared that he was still ready for war, both to go out and to come in. Diba? In the Old Testament, the phrase to go out and come in often refers to the activities of a leader who leads people in battle. So kaya sabi niya, Deuteronomy 31, verse 1 to 3. So Moses continued to speak these words to all Israel. Verse 2. And he said to them, I am 120 years old today. I am no longer able to go out and come in. Sabi ni Moses sa mga Israelites, siya'y malapit nang mamatay. The Lord has said to me, you shall not go over this Jordan. 3. The Lord your God himself will go over before you. He will destroy these nations before you, so that you shall dispose them. And Joshua will go over at your head, as the Lord had or has promised you. Kaya nagamit yung words na to go out and come in. Diba? Kay Moses yan. Ay, hindi ko na kaya na lumabas at bumalik. Sabi niya. Kaya sabi ng Panginoon, ahalin na. Si Joshua na ang papalit sa iyo. Sabi niya. Kaya si Caleb nagamit yon to go out and to come in as a leader. Yes. And as a leader, Caleb demonstrated several qualities. Maintains readiness. Hanggat wala pang sinasabi ng Panginoon, come home. Siya pa rin nagpapatuloy sa Panginoon. Come home, come home. Sabi niya gano'n. Yup. Kaya mga iba gusto na nilang magpalangit pero ayaw pa rin ng Panginoon. Maganda-antay ka lang. Yes. Yup. Makatanggap ka pa ng 100,000. So, Caleb did not retire from serving God simply because he had grown old. Yes. Sa Joshua chapter 14 verse 11, Joshua chapter 14 verse 11, does not tell Caleb's diet, exercise routine, hindi nabanggit dyan. Pero sabi niya dito that I am strong this day as on the day that Moses said. Ano ibig sabihin? Malakas pa siya doon. He was 45 years old when God promised through Moses that he will receive his inheritance. 45 years ang lumipas. Pero sabi niya, ang aking kalakasan ay parang nung kalakasan ko nung ako pa ay 40 years old. Sabi niya, gano'n lang. Ayan. So, paano niya nagawa yun? Pwede. That he disciplined himself concerning his diet. Kasi may dieta ang mga Hudiyo, di ba? Not to eat the animals na hindi splitted hoof and chewing the cud. Yeah? Eh, hindi sila kumakain ng mga isda na walang kaliskis. Ayan. Hindi sila kumakain ng ano ba? Bago. Karin ng bago. So, kung gusto mong kagaya ni Caleb, sundin mo rin yung ano. Sa ngayon, ako ay senior na. Sundan mo lang yung diet ng mga Hudi. Di ba? Marunong ang Panginoon. Bakit niya naibigay doon? Hindi mo sabihin kasi noon, wala pang mga gamot eh. Eh yung mga gamot, minsan sumisira rin sa ating mga kalusugan. Di ba? Pag nasira yan. Lalo na pag ikaw na
Sabi nila noon, inaccuse nila ang mga Israelites doon sa Jew na you have poisoned water source. Kaya maraming namamatay ng mga Hintil. Sila, ang kanilang edad ay duble sa edad ng mga Hintil. Kaya they accuse them that they poisoned the source of water. Diba? Pero hindi, dahil sa kanilang dieta. Pero ngayon sabi nila, wala na. Because they were influenced sa mga pagkain ng mga Gentiles, na-influence sila ng Amerika, kung ano man dyan. Kaya nasira na yung kanilang mga diet. At ang kanilang agwat ng kanilang mga edad sa mga namamatay na mga Hintil. Parang medyo pumaparehas. Diba? Pero kung ikaw, kapatid, ay sundan mo ang salita ng Panginoon, para ikaw ay umaba pa ang iyong buhay na gamitin ka pa ng Panginoon, ay maganda rin yan. Diba? So, i-maintain this diet. I-maintain this exercise. Kahit matanda na siya, bakit malakas pa siya? Lagi i-exercise yun. At bakit marunong pa siya gumamit ng mga diba? Ng mga what's that? Armas na pangdigma. Because you also practice it. Nagpa-practice pa rin siya na gamitin ang mga yun. Kasi may pinaghahandaan siya na may laban na darating. Diba? At ang kalaban pa niya mga higante. Ayun. You see? Kaya hindi ibig sabihin, kung kayo na matanda, ikaw na mag-relax na. Pakapi-kapi na lang. Ayun. Yeah. At katakit-takit sa mga lamok. Hindi. Tapikin mo yung mabarbel. Sige. Exercise rin. Maglakad ka. Diba? Kung hindi ko kapag kukunin ni Lord, kaya mo pa rin yan. So, he stayed ready. Kaya sabi niya sa Deuteronomy 31, verse 1 to 3, yes. So Moses continued to speak the words of Israel. Sabi nga dyan, I am no longer able to go out and come in. Dahil malapit na siyang mamatay. Ito na lang kanyang pinaka-last sermon na ito. Di ba? Kaya maganda rin kung alam mo na parang pinaparamdaman ka na ng Panginoon na here is going to take you. Sabihin mo na lahat. Sabihin mo lang last New Testament, yung sermon mo na para sa mga kabataan. Kagaya ni Moses. Ipinasa na niya yung baton kasi sinabihan siya ng Panginoon. Si Joshua, kapalit sabi niya, siya na magpatuloy. At sinabihan si Moses, akyat ka doon sa Mount Nebo. At doon na siya kinuha ni Lord. At least, nakita niya ang promise na. So, you see, maintain your readiness. There was time that David did not maintain his readiness. Di ba? And he was put in the ark. Sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 up to verse 4. 2 Samuel chapter 11, verse 1 up to verse 4. Because of idleness, he was led to temptation. Sabi niya sa verse 1, in the spring of the year, the time when kings go out to battle. Kapanahonan sila makipag-gera, makipaglaban. Anong ginawa ni David? David sent Joab and his servants with him. And all Israel, inutusan na lang niya ang kanyang mga servants at mga leaders. And they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Di ba? Nagpahinga siya doon sa balkonahin ng kanyang palasyo. Na sa panahon yun ay dapat lumabas din siya at makipaglaban. And verse 2, the last, and from the roof, he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. David's first temptation was not the scene itself, di ba? Kasi nakita niya. But instead of turning away, he continued to entertain his desire. Ayan. And then, coveting. Alam naman niya na asawa niya rin yan eh. Uriah, the faithful soldier. David said, he inquired after the woman. Sabi niya, asawa niya ba Uriah yan? Yeah, the Hittite. And then, pinasundo siya. Sa verse 4, and David sent messengers and took her and lay with her so that he is sick. Nagkasalanan siya. Dahil sa kanyang pagiging idol. Nalimutan na niya ang kanilang spiritual exercise. Yeah. Sa akin spiritual, nalimutan na natin ang susunod dyan ay pag-atake ng diablo at tayo mahulog sa kasalanan. May dalawang klase ng kasalanan. The sin of omission and the sin of omission.
because of the sin of omission, hindi pumunta doon sa giyera, nadagdagan pa ang kanyang kasalanan. So from the balcony to the bathroom to bedroom to a bed. Yeah? Kaya kailangan natin na magbantay kahit ikaw na yung matanda. Yes! Kasi sabi niya, kahit matanda ka lang, you can still be fruitful. So, mayroong isang pastor that he was 8 years old. Na in his closing prayer, sabi niya, deliver us from all temptations, from the lust of the flesh. Sabi niya, 8 years old na siya. Ba't pa siya manlangin ng deliver us from all, deliver us from temptation? Diba? Dahil pwede rin sa imagination ay makagawa ka rin ng kasalanan. And he lead by example to other people, yes, to the next generation and to his family. Kita natin sa Joshua 15 verse 18 to 19. Joshua chapter 15 verse 18 to 19 patungkol sa kanyang pamilya. And when she came to him, ang kanyang anak, she urged him to ask her father for a field. And she got off her donkey, and Caleb said to her, "What do you want?" Kasi nanalo na sila sa kanilang mga labanan. Dahil ang ginawa ni ang ginawa ng tatay natin na si Caleb. Sabi niya sa verse 15 up to verse 17. Joshua chapter 15 verse 15 to 17. Sabi niya, and he went up from against the inhabitants of Debir. Yes, nakipag-gera siya. In the name of Debir, formerly was Kiriath Sefer. And then verse 16, and Caleb said, whoever strikes Kiriath Sefer and captures it, to him will I give Aksa, my daughter, as a wife. Sabi niya gano'n. So he challenged also the young men. Because siya nakapatay ng mahigante. Natalo na nila. Kayo rin, sabi niya. At ang magkatalo sa mga ito ay ibibigay ko pa ang aking magandang anak ng mga pangasawa niya. 17, and Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb's, captured, and he gave Aksa, his daughter, as wife. So he reached the next generation. And his family also, ito rin anak niya, sinabihan ni Othniel na, sabi mo kay Papa, Papa Caleb na, bigyan din tayo ng mana. Yeah? Na hindi lang lupa na tigang, kundi yung may tubig. Kaya sabi sa verse 19, she said to him, give me a blessing since you have given me the land of the Negev. Give me also a spring of water. And he gave her the upper spring and the lower springs. You see, pati pa ang kanyang anak, naturuan na humingi sa kanya. Because, tama naman ang kanyang hinihingi. Yeah? She was that bold also like his father. And then, kaya hindi pala kasalanan ng humingi. Yeah? Kung meron kang dahilan, kaya kung wala kang connection, hingi ka ng hingi. Pakialam ko sa iyo. Yeah? So, God is our Father. We must not be ashamed or fearful to come to the throne of grace, to worship Him, and to ask His blessing upon us. Yeah? Come to God. He will use people. Kung talagang yan ang kanyang kalooban, He will give it to you. Matitingala ka na lang. Yeah? Pag naibigay niya sa iyo. And then, inspired by God's promise and presence. Inspired. So, Calvary, nandiyan na tayo sa letter I, inspired by God's promise and presence. In verse 12, now therefore give me this mountain of which the Lord spake in that day. For you heard in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fortified. And maybe that the Lord will be with me. Ito ang kanyang sekreto. And maybe that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out of the Lord's hand. Hindi lang yung katapangan niya. Ang katapangan niya ay nakabase sa Panginoon. His inspiration is based on God's presence and promise. Yan. He was inspired by God's promise. Totoo, mga salita ng Panginoon. He was inspired. Kaya maganda rin makinig, mag-aral ng salita ng Panginoon. Claim His promises. Kahit pa sa ating mga panalangin, we are going to wait our prayers in the promises of God, claiming His promise to us. So Caleb never forgot the promise God made for him 45 years ago. And then he was inspired by God's presence
sabi niya, if so, the Lord will be with me. Kaya ang kanyang confidence is with the presence of the Lord. Siyempre, gusto ng Panginoon na samahan ka kung ikaw ay gagawin mo ang kanyang kalooban. Look at Gideon. Ayaw niyang labanan ng kanyang mga kaaway, Midianites. Kailangan pa niya si the presence of Deborah. Di ba? Bakit? Where is God? That's why the honor was given to a woman na si Jael. Siya na nakapatay doon sa pangulo ng kanyang mga kaaway. It was given to a woman dahil sa kanyang ayaw makipag-partner sa Panginoon. Mas gusto pa niya makipag-partner sa babae. Yeah? So, yun ang gusto ng Panginoon na gusto niya that we have that personal conviction na kahit wala kang kasama, the Lord is with me. Yeah? Meron ang isang missionary, sabi nila, sa interview, sino ang gusto mong mga missionary sa makasama sa mission? Sinabi lahat ang mga sikat na mga missionaries. Hindi na nabanggit ang pangalan ng Panginoon. Sabi nila sa kanya, bakit si Jesus ayaw mong kasama? In mission, sabi nila sa Matthew 28 verse 20, and lo, I am with you all the way, even unto the end of the earth. As you go, all the way. Kasi sa always, sabi niya sa King James, all the way yan. As you do missions, the Lord is with you. Kaya yung mga sumasama lang sa iyo, number one, si Jesus na kasama mo. Yung mga sumasama lang sa iyo, ano lang mga yan? Supporters. Yeah? Support lang yan. Minsan, pangkain lang. Parang palamunin. Minsan, di ba? Kasi kahit walang ginagawa, pinapakain mo. Kahit hindi na nalalangin. Walang ginagawa naman doon. Di ba? Hindi nag-witnessing. Tapos ipalit mo pa sa Panginoon? Hindi maganda yan. So, he was inspired. So, maganda rin na mayroon daw hindi disciple, di ba? Pero limitahan din natin kung kailangan. Kasi nagiging slow pa. Minsan, pag punta sa mga bahay, yung mga pictures, yung mga ano dyan. Tapos, pag kumain, duble. Nakaka-Istanbul, diba? Kaya kailangan din nasabihan sila kung nandun kayo sa bahay ng mga ibang tao. Yan. Yung tamang-tama lang. Diba? Hindi yung kalang parang bundok. Ma-Istanbul sila. Di ba rin kakain kayo pag-uwi natin? At imbis na magpagpasan, magpapasyal-pasyal doon. So, he was inspired by God's presence. And then, let her be blessed to be a blessing. That is in verse 13. Blessed to be a blessing. And Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. So he received his inheritance. Ibinigay sa kanya ni Joshua. Hiniling niya kay Joshua as God promised him through Moses. Ibigay sa kanyang inheritance to conquer. Di ba? And after that, dahil napakalawak na kanyang na-conquer, he shared his blessing to the tribe of Simeon. Kasi itong si Simeon, pulilat. Pero kahit pulilat, binigyan pa rin. Yeah? He shared his blessing. Kahit hindi ganoon kasipag ang mga yan, binigyan pa rin. Yeah, he has that good spirit. Shared his inheritance. In Joshua 19 verse 1, it says in Joshua chapter 19 verse 1, and the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon, according to their families, and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah. Dahil sa kasipagan ni Caleb, napakalawak nila ng kanyang na-conquer. Na-conquer nila ang nilaan ng Panginoon para sa kanila. Ito naman si Simeon, yung nailaan para sa kanila ng kanilang mana. Hindi nila na-conquer lahat. Di ba? Iwan, patumbik-tumbik siguro, wala silang na-inspiration kagaya ni Caleb. Kaya, binigyan sila ni Caleb. Joshua 19 verse 9. Joshua chapter 19 verse 9. Out of the portion of the children of Judah was inheritance of the children of Simeon. Out of, sabi niya sa
children of Judah. Binigyan ang pamilya o descendants ni Simeon. For the part of the children of Judah was too much for them. Therefore, the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them. So, he shared their blessing. Meron din sa atin kung ang principle dyan ay sobra-sobra na, di ba? Siguro ang bahay mo kapat na. Hindi naman sabay-sabay, matulog ka dun sa bahay mo. Isa ka naman lang na tao, di ba? Ang kinakain mo, parehas lang naman sa kinakain ng isang tao. Di ba, share ka na lang? Para sila naman ay mag-bless at magiging blessing din sa iba. So, anong purpose ng mayaman? To share His blessing. Yeah? So, this shows a principle of Scripture that blessing is not only for possession, but also for sharing and provision for others. Share mo para rin sa mga pangkabuhayan ng mga iba. And second to the last, he has that excellent spirit. Excellent in spirit. It says in verse 14, therefore Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite to this day. Because he wholly followed the Lord God of Israel. Paano niya nagawa yun? He has that excellent spirit. Yes. Kagaya ni Daniel. It says in Numbers 14 verse 24. There's a verse 24. Sabi niya, but my servant Caleb, because he had another spirit with him. He has another spirit. Compared to the spirits of those fearful Jews. Meron siyang ibang spirito. Dalawa ng kanyang espiritu, tatlo ng kanyang espiritu, hindi ibig sabihin na marami siyang espiritu. Ang kanyang espiritu ay nakakaiba, na hindi matakutin. He pleased God. Ayan. He has that fighting spirit in the Lord. Kaya, because he has another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereunto he went, and his seed shall possess it. He was rewarded because of that spirit. Excellent spirit. Kagaya ni Daniel. Daniel chapter 6 verse 3. Daniel chapter 6 verse 3. Then this Daniel was referred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. Ito ang tinatawag dyan na another spirit ni Caleb. He has also that excellent spirit. And the king thought to set him over the whole realm because of his faithfulness to God. He has that excellent spirit. Kasi siya nagtitiwala sa Panginoon. So Caleb displayed an excellent spirit of faith. Just like Daniel. Caleb's inheritance at Hebron stood as lasting testimony kung paano siya nagkaroon ng mana dahil sa kanyang nakakaibang espiritu. That excellent spirit. Yes, to trust God, to love God, to be loyal to God. And claim His inheritance. He believed God's promise despite the majority na sila ay natakot. He obeyed God without compromise. He remained faithful for more than 40 years. Kasi 45 years. So, ano ang mga malahiganti sa iyong buhay na kailangan mo ng espiritu ni Caleb? Sa atin ngayon, meron din tayong challenge para sa ating campsite, di ba? Pero pag tayo nagkakaisa, hindi yan ganti. Marami tayo. Parang nga fundamental baptism, Baguio and Bigyan. If you are just going to cooperate, hindi yan higanti para sa atin. Pero nagiging higanti dahil din sa ating pagkukulang at hindi sa ating pagsuporta. Ganon din ang pagbigay ng tithes sa church, di ba? Sabi nila, hindi biblical ang tithes. Sinabi pa yan ni is this evangelist Billy Graham, tithes is sin. Sabi niya, but no, it's not. Tithes is a principle. It is good principle. Yun ang binigay ng Panginoon sa Old Testament. He applied it, and you will bless. It is a principle. If you believe that, apply it also, and God will bless you. The same on how God blessed them in the Old Testament. Kasi principle yun. Hindi binanggit ni Lord Jesus Christ na sin o masama ang pagtanis. Ang masama, if you're not going to exercise your love to others, sabi ni Lord Jesus Christ. Pero siya,
concerning tithes. Sabi niya, binibigyan niyo ang tithes niyo. Pero itong mga pinaka-importante, nakalimutan na ninyo. Sabi ni Jesus Christ sa mga parisiyo ninyo. Kaya it is a principle. Kaya, pag nag-tithes na ng mga membro ng church, hindi ganting ating mga church projects. Di ba? Why? Others are driving cars, beautiful cars. Dahil sa kanilang pagnakaw sa Panginoon. Wherein we have robbed you, you have robbed me with tithes and offerings, sabi ng Panginoon. You see, kung yun, napagawa na sa ating mga projects, hindi lang, simple lang yan sa Panginoon. Right? And God will bless you more because it is the promise of God. If you give, I will open the windows of heaven and pour you out blessing that there is not enough room for you to receive it. That is the word of God. So, he persevered until God's promise was fulfilled. Di ba? Just like Abraham. Promisa ng Panginoon, magkakaroon sila ng sariling anak. Hindi makapaghintay ang kanyang asawa. Sige, anakan mo na lang itong servant ko si Keturah. Ayan, nanganak nga. At si Ismael, mortal na kaaway na ng mga Hudyo. Hindi nakapaghintay. So, and eventually, because God has promised them a son, then nandun na si Isaac. Siya na ay makapaghintay tayo. And God will give us the best. No? And then, lastly, reliable to the end. He was reliable. Siya ay mapagkatiwalaan. Kung ano ang kanyang sinimulan, tatapos niya. Diba? Kung ano ang kanyang mission, ay until it will be accomplished. Verse 15, in the name of Hebron before was Kirjat Arba, which Arba was a great man among the Anakims, and the land had rest from what? Dahil sa pagkapanalo ni Caleb, the land has rested. Rest from what? Nasustain niya yun. He was consistent. Diba? So Caleb drives out the three sons of Anak completely. Yes. Wala siyang naiwan. Complete. Mission accomplished. Eh, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, 2 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required of stewards that they be found faithful unto the end. Ayan. Diba? So kung ganito rin ang ating espiritu, we have the courage in the Lord. Sabi nga ni General Douglas MacArthur, give me 10,000 Filipino soldiers, and I will conquer the world. Sabi yung gano'n. Yeah. Gano'n katapang ang mga Pilipino noon, pinakita nila kay General Douglas MacArthur. Nag-believe si Douglas MacArthur. We have ibang espiritu. Sabi yung gano'n. So gano'n din sa atin sa pananampalataya. Yes. So we are not going to become secret Christians. Secret leaders. We are called to become leaders just like our Lord Jesus Christ. Sabihin ng iba, ay kahinaan yan. Ang talagang magaling at malakas na pastor, siya ay manang nagtitraining lang ng mga membro. At ang kanyang mga disipulo sila lang lumalabas. Pero hindi tao yan. The Lord Jesus Christ, lumabas ang kanyang mga disipulo, siya rin ay nag-witnessing. Di ba? In John chapter 4, bumilang pagkain ng kanyang mga disipulo. And then, nawitnessan niya yung Samaritan woman. And eventually, nagiging missionary. You see? Hindi yung itrain mo lang tapos, you are successful, nakaupo ka na lang. Hindi yan. Hindi yan tama. Habang nagdi-disciple ka, nagdi-disciple mo, patuloy ka pa rin. Hanggang 85 years old ka, no, 85 years old siya, nakagal niya yung Hebron, Mount Hebron. Namuhay pa siya ng mahaba. No? At he became good example sa mga iba. And then, makita rin natin na siya, ginawa niya ng mabuti ang kanyang trabaho. As it says there, he is reliable, di ba? Ang Statue of Liberty, hindi pa na-invento noon ang mga aeroplano, mga chopper, hindi pa na-invento noon.
Pero bilib sila sa gumawa noon. Dahil sa kanyang sa ulo ng Statue of Liberty. Yeah. Ay ang kanyang buhok ay parang nasuklay hanggang doon sa tuktok. Sa tuktok na walang nakakakita kasi hindi pa na-discovery hindi pa na-invento ang mga aeroplano at mga chopper na pwede makita yung sa tuktok, di ba? Pwede naman hanggang doon lang sa corona, tapos doon na lang sa baba na kita-kita na parang nasuklay. Kahit hindi na doon kasi hindi makita. Takpan mo na lang. Kagaya ng mga karpintero minsan, di ba? Ay, hindi makita yan kasi may bumida. Takpan mo na lang. Hindi na lang ituloy yung palitan. Ngayon, tumutulog. Kasi parang ganun. Mga mekaniko rin. Mga mekaniko na may kalawang. Takpan mo na lang na ganun. Para hindi ka mahirapan. Pero yun, inayos niya. Parang nasuklay daw yung buhok sa tuktok ni yung Statue ni Liberty. Parang nasuklay. Na walang nakakakita. Walang nakakaalam. Hanggang na imbento na yung mga choppers na makita nila, nakita nila ay gano'n. So, gano'n, kalinis, kaganda yung trabaho ng sculptor na ito. Gano'n din si Caleb sa kanyang pag-accomplish ng kalooban ng Panginoon para sa kanyang man. At gano'n din sana para sa atin. So, in conclusion, like Caleb, God is looking for men who are committed to Him. Yes, letter C, abiding in God's Word. Leaders by example, inspired by God's promise and presence, blessed to be blessing, excellent in spirit, reliable to the end. That is caliber. Such men become a blessing to the church today and the legacy of faith for the generations to come. Hindi lang natin, ginagampanan natin tungkulin ngayon, kundi inihandle din natin sa mga sumusunod na generasyon. Kaya kung tayo gagawa rin ng ating building, ay tibayin na lang natin. More than 100 years. Hindi lang 100 years sa ating plano. Because kung ang plano lang nila noon ay 100 years. 1,000 years, hindi pa dumating ang Panginoong Jesucristo, di ba? But we're going to live as if Christ is coming today. That is written in the Word of God. In Revelation chapter 1 verse 3, blessed, sabi niya, blessed are those who read, who listen, and apply this prophecy. The words in this book, sabi niya, blessed. Kaya pag-aral din ng salita ng Panginoon, kalakot na dyan ng book of Revelation. Lahat, Genesis to Revelation. So we are going to be motivated by the coming of the Lord Jesus Christ at tayo ay magiging masikasig sa ating gawa sa ministry at gawin natin ng maganda because anytime the Lord will come. So that is the challenge for us. We are preparing for, hindi natin kasi alam kung kailan babalik ang Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Peter, one day ng Panginoon, 1,000 years sa atin. So if we are going to prepare the ministry, we are going to make it 1,000 years plan. Kaya sa ating campsite project, hindi lang yung kontrata na 100 years, ibalik na lang sa may-ari. Bilhin yan na may titulo. Diba? Para mapakinabangan ng 1,000 more than 1,000 years, hindi pa bawal ka ng Panginoon. That is excellent work. Amen? Ayun. Our gracious Heavenly Father, thank you so much for the life of God. Much more, Father God, to your faithfulness and to your blessing upon those who have that caliber to serve you faithfully, Lord. Just like the missionary said, attend great things for God and expect great things from God. So Lord, yes, praise you, Father God, for honoring those faith and service to you, that you will bless the work, Lord, as they done it out of love. So Lord, thank you. Bless the men of Metro, Baguio, Fundamental Baptist Churches, and all believers of the Lord Jesus Christ, Lord, as we live and to be universal church, Lord. For your body is strong in covering this word for your honor and glory. As your word says, and we are going to pray that your kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name, our loving Lord, we pray. Amen.
will sing